Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Sinusubok tayo ng Panginoon sa ating pananampalataya. Gusto niya na patunayan natin sa Kanya na karapat-dapat tayo sa Kanyang pagmamahal at biyaya. Ito ang ating pagninilayan sa ating misa ngayon at nawa maipagtanggol natin ang ating sarili sa harap ng Panginoon. Patunayan natin, karapat-dapat tayo pagkalooban niya ng Kanyang biyaya. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo, aking kamurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan na sanlibutan, awa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan na sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama, maawa ka sa sapagkat ikaw lamang ang banal
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namit panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Inihahayag ni Isaias ang panahon kung kailan titipunin ng Diyos ang lahat ng kanyang piling kabilang, ang mga dayuhan at mga hintil. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa Kanya, nangingiling sa araw ng pamahinga, at matapat na mag-iingat sa Kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadaramo ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa inyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin kanila sa lahat ng dako. Ang lahat sa aming iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Para kay San Pablo, ang habag na pinaabot ng Diyos sa mga hintil ay siya ring habag na tatanggapin ng bayang Israel. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hentil. Yamang ako'y apostol ninyo, pinangangatawanan ko ang aking ministeryo upang mangimulo ang mga kababayan ko at sa gayoy, maligtas ang ilan sa kanila. Kung naging daan ng pakikipagkasundo ng sanlibutan sa Diyos ang pagtatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanila'y para na ring pagbibigay buhay sa patay. Ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob.
at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayon, kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin ngayong kayo'y kinahahabagan, upang sila'y kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao, upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeya na naninirahan doon at malakas na sinabi, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan." Ngunit gaputok man ay hindi tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Pagbigyan na nga po ninyo." At nang umalis, siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, "Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan, at ang sabi, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon," tugon ng babae. "Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumo na nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon." Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananampalataya, mangyayari ang hinihiling mo." At noon din ay gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.
dumaan sa matinding pagsubok ang Kananeya sa ating ebanghelyo ngayon. Ibig sabihin ng Kananeya ay babae na taga Kanaan. Si Jesus ay napadpad sa lugar ng mga pagano. Kaya yung Tiro at Sidon, yan ay mga lugar ng mga pagano. Hindi sila mga Hudyo. At itong babae na ito na taga Kanaan, pagano rin. Dahil yung Kanaan ay lugar din ng mga hindi Hudyo, ng mga pagano. At ang paganong ito na babae, lumapit sa Panginoon at humihiling na pagalingin yung kanyang anak. At dito siya sinubok ng Panginoon dahil pagano siya. Dahil pagano, sa tingin ng mga Hudyo, wala silang karapatan sa biyaya ng Diyos. Ganon ang mga Hudyo. Dahil nga sila ang piniling bayan ng Diyos, ay nabuo sa mentalidad nila na sila lang ang pinagpala ng Diyos. Sila lang ang may karapatan sa biyaya ng Diyos. Kaya ang mga Hudyo, tingin nila sa mga hindi Hudyo, mga pagano kayong lahat. Kasama tayo doon. Tayo ang tinatawag na hentil. Pag na-encounter ninyo yung salitang hentil, Gentile, ang ibig sabihin niyan, hindi Hudyo. Sa makatuwid, pagano. At sa tingin ng mga pagano, isinumpa ang mga hentil. Kaya nga, eto ngayon yung babae, humihiling ng biyaya sa Panginoon. At kailangan patunayan niya na karapat dapat siya na tumanggap ng biyaya, gayong siya ay isang pagano. At dumaan siya sa matinding pagsubok. Yung mga reaksyon ni Jesus at yung pangangatwiran ni Jesus ay pangangatwiran ng isang tipikal na Hudyo. Yung una ay kahit humihiling yung babae, sabi nga ay gaputok man, ay hindi kumibo si Jesus. Ganon ang mga Hudyo. Hindi nakikipag-usap sa mga pagano. Dahil ang tingin nila sa mga pagano, marumi. Pag nakipag-usap ka sa kanila, magiging marumi ka rin spiritually. Kaya nga hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga pagano. At ganito yung unang pinakita ni Jesus. Hindi siya umimik at tinitingnan kung anong gagawin ng babaeng ito. Pero yung babae hindi tumigil sa kahihiling sa Panginoon. Kaya nga yung mga alagad nakulitan. Sabi nila kay Jesus, Panginoon, pagbigyan nyo na dahil sunod ng sunod at nag-iingay. Ganyan tayo minsan. Pag merong namamalimos sa atin na ayaw nating pagbigyan, minsan binibigyan na rin natin para umalis na. Kaya ganon ang suggestion ng mga alagad. Pero nangatwiran si Jesus. At yung katwiran ni Jesus ay katwiran ng isang Hudyo. Sabi ni Jesus, ako bilang Mesiyas, pinadala lang ako sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel. Ibig sabihin, ang mga Hudyo, paniniwala nila na yung darating na Mesiyas, at ito si Jesus, para lang siya sa Israel, hindi sa mga pagano. Kaya ganon yung sinabi ni Jesus, ako ay sinugo lang para sa Israel. Pero hindi natinag yung babae. Nung marinig niya ito,
humingi pa rin siya ng tulong sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, tulungan mo ako. At meron na namang sinabi si Jesus na isang pagsubok sa babae. Sabi ni Jesus, hindi tama na yung pagkain ng anak ibibigay mo sa tuta o sa aso. Kinumpara ni Jesus yung mga Hudyo, mga Israelita, sila yung anak. At yung mga pagano, ang katulad nila, tuta, aso. Sabi ni Jesus, dahil humihingi ng biyaya itong babae na ito, hindi tama na yung pagkain para sa anak, ibig sabihin yung biyaya para sa Israel, ay ibibigay sa tuta, yung pagano. Kaya nga matindi yung sinabi ni Jesus. Talagang pinamukha niya sa babae na mababa ang kalagayan ng mga pagano. Ang katulad lang nila, tuta. Pero sa panahon natin ngayon, mas mahal yung pagkain ng tuta kaysa sa pagkain ng anak. Kaya yung mga nag-aalaga ng mga asong imported, mas mahal pa nga yung pagkain ng aso kaysa sa tao. Pero nung panahon na yon, ang sabi ng Panginoon ay hindi dapat ibigay ang pagkain ng anak sa tuta. Pero dito hindi natinag yung babae. Yung babae, sabi niya, ito naman ang sagot niya kay Jesus, kahit tuta, nakakakain pa rin ng pagkain kahit yung mumo na nahuhulog mula sa lamesa. Kaya yung babae dito, kinakitaan ng pagpapakumbaba. Hindi nagalit yung babae na ikinumpara siya sa aso o sa tuta. Talagang nag-insist pa rin siya. Sabi niya, Panginoon, kahit mumu lang ng iyong biyaya, ambunan mo lang ako, kahit konting biyaya, katulad ng mumo na nahuhulog sa lamesa, okay na sa aso yon. Kung aso kami, okay, aso na kung aso, tuta na kung tuta na kung tuta. Pero Panginoon, pagkalooban mo ko kahit konting biyaya, gumaling lang yung aking anak. Kaya matibay, tsaka yung pagpapakumbaba ng babae, ganun na lang. At yung laki ng kanyang pananampalataya na mapapagaling ni Jesus yung kanyang anak. At dito na antig ang kalooban ng Panginoon. Pumasa ang babaeng ito sa kanyang pagsubok. Nakita niya sa babaeng ito yung dahilan para ibigay sa kanya ang biyaya ng Diyos kahit pagano siya, kahit siya'y isang hentil. Ang mahalaga sa Diyos, merong kang pananampalataya kahit ano pa ang lahi mo. Hudyo o hindi Hudyo, basta't merong kang pananampalataya, karapat-dapat ka sa biyaya ng Diyos. Pangalawa, yung pagpapakumbaba. Mahalaga rin na sa pakikitungo natin sa Diyos, meron tayong mababang loob. Tandaan natin, lalo na pag nagdadasal tayo, hindi natin inuutusan ang Diyos na ibigay kung ano yung kailangan natin. Pag nagdadasal tayo, nakikiusap lang tayo. Tayo ay nanglilimos lamang. Kaya yung kababaang loob ay importanteng katangian para patunayan natin sa Panginoon na karapat-dapat nga tayo sa Kanyang biyaya. At ikatlo, yung pagmamahal niya sa Kanyang anak. Gagawin niya ang lahat para sa Kanyang anak. Kaya ang laki ng Kanyang pag-ibig. Kaya naman, kahit pagano pa siya,
kahit hentil pa siya, ay napatunayan niya na karapat-dapat siya sa biyaya ng Diyos. Kaya naman sa ating Panginoong Yesus, binuwag na niya yung pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at mga hentil. Sa Panginoon, lahat ng bansa, lahat ng lahi, pwedeng maging anak ng Diyos basta merong pananampalataya, pag-ibig at pagpapakumbaba. Kaya yung ating salmong tugunan kanina, ito ay isang hula na nawa ang Diyos ay sambahin ng lahat ng mga bansa. Yung unang pagbasa natin, isa ring hula na ang ibang mga bansa dudulog sa templo ng Panginoon. At yung ikalawang pagbasa natin, si San Pablo, isinugo siya para ipahayag ang salita ng Diyos hindi lang sa mga Kristiyanong Hudyo, kung hindi sa mga hentil, sa mga pagano. Kaya binuwag ni Jesus yung pader. Simula ngayon, hindi na criteria yung kung anong lahi mo. Ang pamantayan para maging anak ng Diyos at pagkalooban ng kanyang biyaya, yung faith, pananampalataya. Hanggat merong kang pananampalataya, nagmamahal ka, nagpapakumbaba ka, karapat-dapat ka sa biyaya ng Diyos. Minsan tayo rin sinusubok ng Panginoon. Dasal tayo ng dasal, pero parang tahimik ang Panginoon. Baka naman sinusubok din niya tayo. Kaya wag din tayong matinag. Patunayan din natin sa Diyos, meron tayong matibay na pananampalataya sa Kanya. Na yung mga hinihingi natin hindi lang pang sarili. Yung hinihingi natin ay dahil sa pagmamahal natin, lalo na sa kapwa natin. Yung mga pinagdarasal natin, hindi lang yung para sa atin, kung hindi para rin sa iba, para sa kabutihan ng iba. At higit sa lahat, ipakita natin sa Panginoon yung kapakumbabaan natin. Sa totoo, wala naman talaga tayong karapatan sa biyaya ng Diyos. Sadyang minahal lang niya tayo kahit hindi tayo karapat-dapat. At yan yung wag nating kakalimutan. Kaya yung pagmamataas, alisin natin yan sa puso natin. Tuwing mananalangin tayo, nananalangin tayo ng may kababaang loob. Kaya tayong mga nananalangin sa Kanya, huwag tayong titigil. Patunayan natin na karapat-dapat tayo sa Kanyang biyaya. Isang araw, magigising ka na lang, yung biyayang hinihiling mo ay napa sa iyo na. Ipahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahabagin ang Diyos,
at mapagmahal sa kanyang mga anak. Kinakalinga niya tayong lahat sa pag-ibig na nagbibigay sigla at lakas sa ating buhay. Ating dasalin, O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, turuan mo silang yakapin ang lahat ng tao, nang sa gayoy mabuwag ang pagkakabahabahaging umiiral sa aming mga pamayanan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, naway maging tapat sila sa kanilang tungkuling maglaan ng mga programa para sa mga dukha, mga biktima ng karahasan at mga pinabayaan ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga magulang na nawalan ng mga anak dahil sa sakit, kalamidad, marahas na pagpaslang at digmaan, naway tulad ng babaeng Kananea, makadama sila ng pag-asa at pagmamalasakit mula sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga dumaranas ng matinding pagsubok sa buhay, mga nasisiraan ng loob, mga may sakit at nag-aagaw buhay, naway dulutan mo sila ng ginhawa sa katawan at sa kaluluwa. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kapatid naming yumao, matanggap nawa nila ang awat habag mo, O Diyos, upang ganap nilang makamtan ang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Alalahanin natin ang mga kapatid nating humihiling ng ating dasal, lalo na ang mga may sakit. Itaas din natin sa Diyos ang intensyon ng mga nagpapamisa nating mga kapatid, lalo na ang intensyon para sa mga may sakit at mga sumakabilang buhay. Tahimik natin itong ipanalangin. Panginoon, tulungan mo kami upang makapasa kami sa mga pagsubok na binibigay mo sa amin. Mapatunayan nawa namin sa iyo ang aming pananampalataya, pag-ibig at kababaang loob. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at aming handog sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong pananampalataya tayong manalangin sa ating Ama sa Langit, alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Ama namin sumasa, langit ka, sambahin mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan Peace pa be sa with lahat. you.
Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na paikinabang, si Kristo'y aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.